Ito ang nakakagulat, kapapasok lamang ng balita kung saan ay viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kumpirmadong tuloy na di umano ang BBM Duterte tandem sa darating na 2022 national election. Ibinunyag po ngayon ni PDP Laban Secretary General Melvin Matibaga na sa kasalukuyan ay nakikipag-usap ang mga ito sa ilang partido para sa posibleng pagkikipag-alyansa sa 2022 national at local elections. Sinabi po ni Matibag na kinabibilangan ito ng Nationalista Party at dalawa pang partido na hindi pinangalanan ng naturang opisyal. Pero ang mga ito raw ay major political parties at kabilang sa mga partidong ito ang ilan sa mga senators na kanilang inindorso. Pinangalanan ni Matibaga dito si dating Public Works and Highways Secretary Mark Villar na adopted candidate ng PDP Laban mula naman sa NP. Ang mga political parties daw na kinausap nila ay wala pang presidential at vice presidential candidates para sa halalan sa susunod na taon. Ang senatorial aspirants na sasama kay Pangulong Rodrigo Duterte ay sina Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dating Senator Gringo Honasan, Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta, dating Presidential Anti-Corruption Commission Chief Greco Belica, itong broadcaster na si Ray Langit, dating Agrarian Reform Secretary Jan Castriciones, at aktor na si Robin Padilla, maging itong si DPWH Secretary Mark Villar. Sa panig naman ni Mayor Isko Moreno, Senatorial Balls, narito Attorney Jopet Sison, Samira Gutok at si Carl Balita. Formal nang inanunsyo ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao ang kanyang initial senatorial slate para yan sa 2022 national elections. Kabilang dito sina Senator Joel Villanueva ng CBAC, Senator Mig Zubiri ng PMP, Senator Dick Gordon ng Bagong Bayan, Governor Chis Escudero ng NPC, dating Vice President Jojo Binay, Representative Lauren Ligarda, Attorney Nery Colmenares, dating Governor Lutgardo Barbo at ang broadcaster na si Rafi Tulfo. Kabilang na rin ang labor leader na si Elmer Labo. Nilabas na ni Vice President Leni Robredo ang kanilang 11 kandidato sa pagkasenador para pa rin sa 2022 national at local elections. Sa isang press briefing kasama ni Vice President Leni Robredo na siyang standard bearer ng oposisyon, itong running mate na si Senator Francis Kiko Pangilinan. Narito po ang mga senador na tatakbo sa ilalim ng kanilang tandem. Si Senator Richard Gordona, maging si Senator Joel Villanueva, Senator Miguel Zubiri, Senator Risa Hontiveros, Senator Laila De Lima, dating Vice President Jejo Marbinay, dating Representative Teddy Bagilata, Sorsogon, Governor Chis Escudero, dating Senator Antonio Trillanes, human rights lawyer na si Shell Jokno, at itong si Alex Lacson ng Kapatiran. Samantala, ikinokonsidera naman daw ni Robredo sa ika-12 miyembro ng kanilang line-up ang mga kandidatong magre-representa o magiging kinatawan ng marginalized sector na sina Bayan Muna Chairperson at dating Representative Nery Colmenares, maging si Labor Leader Sonny Matulaari. Carl Balita. Para naman po dito sa Lacson Soto senatorial lineup, nangunguna dyan si Senator Sherwin Gatchalian, Senator Joel Villanueva, Senator Mig Zubiri, Senator Win Gatchalian, Senator Richard Gordon, Representative Lauren Legarda, dating Vice President Jojo Binay, itong dating DICT Secretary si Gringo Honasan, si dating Senator JV Ejercito, Governor Chis Escudero, maging si dating Mayor Herbert Bautista, dating DA Secretary Manny Piñola, Dr. Mingita Padilla, dating Representative Bonsor del Rosario, maging itong si Paulo Capino ng ito po isang PW advocate. Ito ang balitang umani ng samot-saring papuri mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan marami nga sa kanila ang di umano'y nagdiwang dahil nga sa wakas ay natupad na di umano ang kanilang matagal ng hinihiling na magkakaroon na ng BBM Duterte tandem sa darating na 2022 national election. Bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang i-hit ang subscribe and notification bell para maging updated kayo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang balitang kumpirmadong tatakbo na di umano sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas ang dating senador si Bongbong Marcos, at noong isang araw lamang October 5, 2021 ay kanya mismo kinumpirma sa publiko na siya ay tatakbo na sa darating na 2022 national election. Matatandaan kamakailan lamang na lumabas ang balitang opisyal na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy or COC ang presidential daughter na si Davao City Mayor ni Senator Terry Carpio
Carpio sa pagka-mayor kasi nga ay nagbabalak siyang tumakbong mayor ng Davao City sa darating na 2022 national election. Kaya nang lumabas nga ang balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang nananawagan na huwag muna daw tayong mawala ng pag-asa kasi nga ay may paparating daw di mo ng magandang balita bago sumapit ang October 8, 2021. Kasunod nga ng kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy or COC ay naglabas agad siya ng kanyang official statement kung saan ay kanya nga di mo sinabi na mukhang hindi daw di mo siya tutuloy sa kanyang pagtakbong vice presidente ng Republika ng Pilipinas. At ayon nga sa kanyang naging official statement, masakit din para sa aking damdamin na sana'y magpaubaya sa mga kaibigan na hindi ko mabigay ng gusto ninyo. Gusto ko po sanang tapusin muna ang huli kong termino sa mayor bago ako manungkulan sa ibang posisyon. Madami sa inyong nagsasaktan, sumama ang loob at nawala ng pag-asa, pero pwede rin tayong magtulungan para sa ating bayan. Di kailangan ng posisyon, di kailangan na tayo ay pangulo upang makatulong. Gawin natin ang pagtulong sa kapwa araw-araw natin na pamumuhay. Maraming salamat po. And sa naging official statement na ito ng presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Tete Carpio ay kumpirmado kanyang sinabi na hindi na di mo na siya tutuloy sa kanyang planong pagtakbong pangulo sa darating na 2022 national election, dahil ayon di mo na sa kanya ay kaya di mo na daw tatapusin ang kanyang termino bilang mayor ng Davao City bago siya tumakbong pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero balat nga na marami sa ating mga kababayan ay hindi pa rin daw di mo sila nawawalan ng pag-asa dahil makamakailan lamang ay naglabas ng kanyang official statement di umano ang dating senador si Juan Ponce Enrile kung saan kanya nga di mo sinabi na may posibilidad daw di umano na tatakbo ang presidential daughter ni si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio dahil nga hindi natatakbo vice presidente ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa darating na 2022 national election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay ayon nga di mo sa kanila ay ito ay isa lamang daw tactic ng mga Duterte para maguluhan ang kanilang kalaban, lalong-lalo na mga taga-oppositions at kritiko ng kasalukuyang pamahalaan, lalong-lalo na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na mababago pa rin ang isipan ng presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio na siya ay tutuloy sa kanyang pagtakbong vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "I know the reason kung bakit nag-file si Mayor Inday ng COC for Mayor ng Davao City kasi nga ay sabi ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay siya ay tatakbong vice presidente ng Republika ng Pilipinas at may usapan di umano sila na siya lang dapat sa kanila ang tumakbo sa higher position, pero nga ay kamakailan lamang na sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na siya tatakbong vice presidente ng Republika ng Pilipinas ay may chance pa na i-withdraw ni Mayor Inday ang kanyang pag-file ng COC for Mayor ng Davao City at mag-file siya ulit ng COC for President kasi nga ay sa kanilang dalawang mag-ama ay si Mayor Inday na ang tatakbo sa higher position sa darating na halalan. Kaya naman guys, huwag tayo mawala ng pag-asa kasi nga ay before October 8, 2021, the good news is near to come at yun ang good news na buong Pilipinas ang magdidiwang. Hashtag Mayor Inday for President. Ayon naman kay Yolito Palo, samantalang mabango ang pangalan ni Inday Sara ngayon na ang panahon niya at ngayon rin tayo magkakaroon ng presidenteng maganda, matalino, masipag, mapagmalasakit sa taong bayan, hindi kurap kaakit-akit, ang ganda at magsalita kaya siya kagalang-galang. Mabuhay si Inday Sara para mapaguluhan ang ating bansa. Ayon naman kay Imelda Antido, BBM for President 2022, sure win, God bless Philippines. Ayon naman kay Doy Domingo, solid Sara kami, the whole family from Pangasinan. Mga ka-DDS, huwag tayong mawala ng pag-asa, muli nating ipakita ang ating lakas, magtulungan at magkaisa tayong lahat ng DDS gang sa huli. Mayor Sara, our next president. And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong kanila nga di umano sinasabi na hanggat wala pa ang October 8, 2021 ay hindi di umano sila mawawala ng pag-asa na may posibilidad pa na tatakbong pangulo ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa darating na 2022 national election. Dagdag pa di umano na marami sa ating mga kababayan ay wala di umano silang pakialam kung sino sa dalawa ang tatakbong presidente or vice president sa darating na 2022 national election. Basta ang importante daw di umano sa kanila
kanila ay tatakbo ang presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio at ang dating senador na si Bongbong Marcos sa darating na 2022 national election. Pwede daw di mo si Mayor Inday for President and BBing for Vice President at pwede rin naman daw na si Bongbong Marcos for President at Mayor Inday for Vice President. Kasi nga ay kahit ano pa ang tatakbuhan nilang dalawa, mapa-President man or Vice President, basta't sila ang magiging susunod na magiging leader ng Republika ng Pilipinas ay kampante na di mo sila kasi nasa tamang kamay pa rin ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento tungkol sa video na to, please don't hesitate to comment it down below. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to click like and share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito.